Uy, buntis ka ba kaya kayo magpapakasal? Bukod sa budget, may isa pang sobrang nakaka-stress at nakaka-pressure during wedding planning. And nope, hindi si groom yan kundi yung mga unsolicited opinions ng mga tao sa paligid ninyo. Kaka-engage mo pa lang, wala pa kayong napag-uusapan ng partner mo pero may nagsasabi na kaagad, dapat kunin ninyong ninong si Mayor, saka si Kapitan. May hihirit pa na, dapat imbitahan mo lahat ng kamag-anak para wala silang masabi. Tapos may magtatanong pa in front of everyone, Uy, buntis ka ba kaya kayo magpapakasal? Welcome to the realities of getting engaged here in the Philippines. And I made this video for you para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Kasi alam ko yung feeling. Kinikilig ka pa nga lang sa pagsagot mo ng yes, nakangiti ka pa, ang haba ng hair, tapos parang ini-expect na ng mga tao sa paligid mo na ready ka na agad magplano ng kasal. May opinion yung mami mo. Iba naman yung gustong mangyari ng mga in-laws mo, pati ka mag-anak at kapitbahay na hindi mo naman ka-close. May mga suggestions din. At ikaw, na hindi ka pa nga makapaniwala na engaged ka na. Napapasabi ka na lang ng, sige po, tignan po namin. Kada may suggestion sila, kahit deep inside, ayaw mo sa mga sinasabi nila. Kasi alam mo naman dito sa atin, kapag hindi ka sumang-ayon o hindi mo pinagbigyan yung gusto ng mga mas nakakatanda sa'yo, ikaw yung masama, right? And that's the challenging part ng pagpaplano ng kasal. Kung nararamdaman mo yan ngayon, sis, you're not a bad person for feeling that way. Walang mali sa'yo. At lalong hindi ka nag-iisa. A lot of brides experience that exact same scenario. By the way, I'm Camille Fornella, founder of The Budgetarian Bride since 2019. I've been talking to thousands of Filipina brides na may ganitong klase ng pressure na pinagdadaanan. I also plan my own wedding without hiring a wedding planner, kaya alam na alam ko how it feels. At kung naiisip mo na, yung opinion nila, baka pwedeng pagbigyan ko na lang one time para okay na, tapos na. Pero sa totoo lang, kapag pinagbigyan mo yan ng isang beses, that won't be the last time. Kaya habang maaga pa, for your first 30 days as a bride-to-be, ito yung critical stage kung saan yung mga desisyon ninyo pwedeng magpatong-patong. Let me help you understand the realities of wedding planning here in the Philippines so you can avoid any wedding regrets. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ba ang dami nilang opinion kahit kayo naman yung ikakasal. Sa totoo lang, karamihan sa mga nagbibigay ng unsolicited opinions, hindi naman nila intensyon na kumontra sa inyo. Actually, mahal nila kayo. Sobrang excited sila para sa inyo. They want what's best for you. Yun nga lang, yung iba na sobrahan, na parang pinoproject na nila sa inyo yung dream wedding nila. Kasi hindi nila naranasan yun. Or wala silang chance na magplano ng sarili nilang kasal. Gusto nilang matupad yung dream wedding nila sa pamamagitan ninyo. And it gets more complicated kapag yung tao na nagbibigay ng unsolicited opinions ay yung tao na hindi mo kayang tanggihan. Kasi mataas ang respeto mo sa kanya. Madali kasing tumanggi sa opinion ng mga hindi mo naman ka-close. Pero paano kung parents mo, boss mo, o taong nagpalaki sa'yo ang nagbibigay ng mga suggestions? Ang hirap, di ba? It gets tricky. Isa sa pinaka-common na klase ng unsolicited opinion, yung parang ganito. Dapat imbitahin nyo rin yung side ni Tita Baby, pati lahat ng kamag-anak natin para wala silang masabi. Parang harmless naman yung ganong request, di ba? Pero honestly, bawat pangalan na idadagdag natin sa wedding guest list, may katumbas na gastos yan. May dagdag na bayad sa catering, per head yan, table and chair, souvenirs. Kapag kamag-anak minsan, nagde-demand pa yan ng pasasakyan tsaka accommodation. Kaya tinatawag kong silent budget killer yung guest list. Kasi paunti-unti yan na lumalaki tapos magugulat ka na lang, lumulobo yung gastos ninyo. Hindi mo naman kailangan maging disrespectful when setting boundaries. Pwede mong sabihin politely na, Tita, gusto ko man maimbitahan lahat kaso may nakaset lang kasi kami na budget ni groom. I hope you understand. Kaya importante na mag-usap muna kayo ni groom about the initial wedding details bago ipaalam sa iba yung wedding plans ninyo para align yung mga sagot ninyo kahit sino pa ang kausap ninyo. Pero bukod sa dami ng bisitang gustong ipa-invite sa inyo, dito sa Pilipinas, uso rin yung kukuha ng ninong o ninang na mayaman, may katungkulan sa gobyerno, mayor, kapitan, or may magandang title sa pangalan. Kunin nyo si mayor as principal sponsor, baka magbigay ng malaki yun. Pero yung ninong at ninang, hindi naman yan pambawi sa wedding expenses natin. In my opinion, sila yung mga tao or couples na nakaka-inspire ang marriage or life experiences and we wanted to learn from them. Ang ninong at ninang ninyo sa kasal, dapat yung mga tao tatawagan ninyo kapag may pinagdadaanan sa marriage. Hindi yung makakausap nyo lang during photo op. Kaya, pumili tayo ng ninong at ninang
base sa relationship natin sa kanila. Hindi sa kung gaano sila kayaman o kung gaano kaganda yung title nila. May isa pang klase ng opinion. Yung pati personal na buhay mo, pinakikialaman. This one, na-experience ko to. When I posted my engagement ring online, may nag-message sa akin. Buntis ka ba? Kaya kayo magpapakasal? Sa iba nga may kasunod pa yan na, bata-bata nyo pa, sigurado ka na ba? Kahit rentahin na, ganyan pa rin yung tanong. At dahil pabiro lang niyang sinabi yan, parang ikaw pa ngayon yung masama kapag na-offend ka. Pero sis, hindi mo kailangang i-justify yung timeline ng buhay mo sa ibang tao. Saka, ano naman, di ba, kung buntis ka. Basta wala kang inagawan, walang kaso yan. Kapag may nagtanong ng ganyan sa'yo, you can tell them na, i-congratulate nyo kaya muna ako bago kayo gumawa ng kwento dyan. Just kidding. You can tell them na, I understand, curious po kayo, pero magpapakasal po kami kasi ready na kami sa buhay mag-asawa. Then change topic na. Choose your battle, sis. Hindi worth it mag-ubos ng emotions to things like this. Marami ka pang gagawin na mas importante during wedding planning. So, kung nakaka-relate ka sa mga bagay na ito, I actually have a very special gift for you. You can get a free guide called Your First 30 Days as a Bride-to-Be. I created this Real Talk guide kasi maraming experiences sa wedding planning na baka walang nagsabi at nag-guide sa'yo. And yes, you can get this for free. Once you subscribe sa thebudgetarianbride.com, nasa description na rin yan. Check mo na lang. Balikan mo mamaya. Tapusin muna natin to. So now, you're wondering, paano nga ba sasagutin if ever may mga unsolicited opinions habang nagpaplano kami ng kasal? Here's what you can do. Tandaan mo, 3 words lang ito. Acknowledge, hold, redirect. Una, acknowledge. Madalas kasi they just want to be heard. Gusto lang nila ng kausap. Kaya i-acknowledge mo. Like, salamat sa suggestions mo, tita baby. Or, thank you po sa interest nyo to attend our wedding. If you approach it that way, mararamdaman mo na nawawala o nababawasan yung tensyon pag naramdaman nilang pinapakinggan mo sila. You don't have to say yes. You just have to acknowledge. Pangalawa, hold. At ito yung secret. Hindi diretsahang no yung sasabihin mo. Though, pwede mong sabihin yan, pero sa ating mga Pinoy, kapag straightforward ka na no, maraming na-offend. So, instead of saying, ayoko silang i-invite, you can say, napag-usapan na po kasi namin yan ni groom. Pag sinabi mo kasi, ayoko silang i-invite, expect mo na may family drama kasunod yan. Pero pag sinabi mong, napag-usapan na kasi namin ni groom ito at ito po yung napagkasundoan namin. It feels more polite, hindi nakaka-offend. 'Di ba? May ma-offend pa rin kasi hindi napagbigyan, pero mas maganda siyang pakinggan. Pangatlo, redirect. Kung yung gusto nilang mangyari ay non-negotiable para sa inyo, bigyan mo na lang sila ng chance to be part of the wedding planning sa mga bagay na hindi naman big deal sa inyo. So, acknowledge, hold, redirect. Reminder ulit sis, hindi mo kailangang mapasaya lahat ng tao para maging successful ang kasal ninyo. Imposible yun. Pag pinagbigyan mo yung isa, may isa pang hihire. Pag sinubukan mong i-please lahat, ikaw lang yung mauubusan ng pera, oras, pati peace of mind. Sis, it's okay to make your dream wedding happen. Kahit may ibang taong ma-disappoint, hindi ka masamang tao. Responsible ka lang sa sarili ninyong pera at kasal. Your wedding, your money, your rules. So tandaan mo, yung opinion nila, kadalasan tungkol yun sa kanila. Sa guest list, dapat alam ninyo ang limitations ninyo. Sa mga ninong at ninang, piliin based on your relationship sa kanila. Choose your battles. At kapag may mga unsolicited opinions na biglang ibinato sa inyo, acknowledge, hold, redirect. Always go back kung bakit ba gusto ninyong magpakasal. Yun ang importante. Huwag magpa-distract sa dami ng mga opinions sa paligid. Kung gusto mong simulan yung wedding planning ninyo ng maayos, ito yung first step na masasuggest ko sa'yo. Grab this free guide, Your First 30 Days as a Bride-to-Be. You can access this in a video or PDF format. Mag-subscribe ka lang sa thebudgetarianbride.com. Nasa description din yung link. Download now habang bago-bago pa lang ang engagement ninyo. Happy prep, sis! If you haven't subscribed yet, mag-subscribe ka na sis kasi marami pa akong wedding tips and stories para sa'yo. Yung iba doon, too risky to share. See you in the next video.